Nathan POV. Everything is ready para sa paglipat namin sa bago naming bahay. Nauna na ang mga gamit namin, at kami na lang mag-anak ang susunod. The house is already furnished, pero pwede naman iyong baguhin ni Rian, just in case may gusto siyang idagdag. Daddy, is my room ready? Tanong ni Megan na nakaupo sa backseat ng kotse. Yes baby, even Mitchell's room too. Masayang sagot ko sa anak ko. I'm so excited, Daddy. Feel ni Megan. Sinaway siya ni Rian at sumunod naman ito agad. Inabot ko ang kamay ni Rian and kissed it briefly. Are you excited to see our home? Tanong ko dito. Of course, Nathan. She answered. Are you okay? Tanong ko dahil kaninang umaga, umatake na naman ang morning sickness ni Rian. Wala naman akong magawa kundi ang himasin ang likod niya. After she gives birth, maybe hindi ko napapayag ang magbuntis ito. So that she can also pay attention to herself and her career. Hindi man niya sabihin, alam kong nami-miss din ito ang magtrabaho. I'm fine, she simply answered. A few more minutes pinasok ko na ang sasakyan sa gate. I saw Ryan's reaction habang pumapasok kami. Pagpasok mo sa gate ay sasalubong sa'yo ang isang fountain. May mga pinalagay din akong koi fish doon just to enhance the view. The wide lawn is covered with Bermuda grass na pwedeng paglaruan ng mga bata. Nagpalagay din ako ng mga ornamental plants and trees sa paligid. May table and chair sa labas just in case we want to have breakfast outdoors. The house, or should I say mansion, is painted white. The doors are double na gawa sa matibay na Nara wood. Oh my God, Nathan! Namamanghang sabi ni Rian, habang hindi na aalis ang tingin sa mansion. You like it? Sabi ko saka ko siya inakbayin. It's beautiful. This is too much. Sabi ni Rian. No it's not, baby. Walang sobra pagdating sa inyo ng mga bata. I meant that wholeheartedly. Let's go inside. Sabi ko dahil nauna nang tumakbo ang dalawa papasok sa loob. They are both excited to see their rooms. Inalalayan ko siya paakyat sa hagdan, at lalo siyang namangha sa loob. There is the grand staircase papunta sa second floor ng mansion. There is a total of 8 rooms upstairs. Nagpalagay din ako ng chandelier to enhance the beauty of the house. Our wedding pictures are hanging in one side and also the twins picture. Nagpalagay din ako ng grand piano, since nakikita ko na nahihilig dito si Megan. You want to see our room? Tanong ko sa kanya, and she just smiled. Inalalayan ko si Rian paakyat ng hagdan, at saka siya dinala sa master's bedroom. Nasa katapat naman namin ang kwarto ng kambal, at sa tabi naman ang nursery. This is perfect, Nathan. Sabi ni Rian, habang binubuksan ang glass door, na magkokonekta sa terrace ng kwarto. I also place a couch and a small table, para kung sakaling gusto niya Rian na maupo dito. Humarap siya sa akin at niyakap ako. Thank you, Nathan. I love it. Bulong nito. Anything for you baby. Sagot ko sa kanya. Sunod naming pinuntahan ang room ng kambal. Rian was so delighted to see the happy fathom of our kids. My room is for a princess daddy. Thank you so much. Sabi ni Megan, saka siya yamakap sa akin and kissed my cheeks. Her room was painted pink and white. May wallpaper din na ang design ay ang paborito niyang Disney princess characters. Her bed has a canopy na para talagang pang prinsesa. Of course baby, you are daddy and mommy's princess right? Do you like it? Megan nodded and hugged me again. Para pa nga itong may iyak. My room looks so cool, daddy. Thank you so much. Mitchell hugged and kissed me too. His room on the other hand, is a combination of white and blue. Nagpalagay pa ako ng glow-in-the-dark shape like stars, moon, sun and planets. Pinalagyan ko rin ito ng books na paborito niyang basahin, at buti umabot din ang chess table na in-order ko pa from a famous woodcraft in Sagada. I love my life. We are all happy and everything is well. We went to the nursery and as expected Rian was so happy. Bakit bumili ka na agad ng mga gamit, hindi pa naman natin sigurado kung single o twins o triplets ito? Rian asked.
Unisex naman yan baby so walang problema. Inakbayan ko siya and kissed her temple. She just shrugged her shoulders habang nililibot ang mata sa kwarto. Kinumplito ko na ito with diapers, feeding bottles, 3 cribs and some toys. Is everything ready for the housewarming? She asked all of a sudden. Yes baby, don't stress yourself too much okay? Naka-ready na ang lahat. I assured her Teresa already sent the invitations, kaya naman wala nang iintindihin si Rian. I just want her to relax. Ayaw ko siyang ma-stress dahil buntis siya. All you have to do is to be the most beautiful woman of the night. Natawa si Rian sa sinabi ko. Are you tired? You want to rest? Malambing kong tanong dito. I want to see the kitchen. She said kaya naman bumalik kami sa baba. The kids are still high with their rooms, kaya hinayaan na muna namin sila. The kitchen is spacious. Sinadya ko ito para mas malayang makaikot si Rian. I know this is her space, so I made it a point to make it perfect. Kinumplito ko rin ang gamit niya sa baking. She has her oven and stuff para may mapaglibangan siya. If you are feeling well, bake some cookies okay? I requested her and she just smiled at me. Na-miss mo? Tanong niya sa akin. Well natikman ko uli iyon. Nakasama ko one time ang mga bata sa park, at binigyan ako ni Mitchell. Ikaw ang naalala ko dahil kalasa ng cookies mo yun. Yun pala ikaw talaga ang gumawa. Mabait ang Diyos sa atin, Nathan. He wants us to be happy. Yes baby. And I will thank him every day for that. I agreed with what she said. Nagdagdag ako ng 4 na kasambahay bukod kay Manang Thelma. Kailangan namin ng maraming house help, dahil malaki ang bahay. Nakita na ba ito ng mga kaibigan mo? She asked habang check ang dining area. Hindi pa. Of course gusto ko kayo ng mga bata ang unang makakita nito. Sabi ko naman. Sumunod ni Rian na pinuntahan ang receiving area, at sa tingin ko nagustuhan niya ito. Nagpalagay ako ng poll, baby. You wanna see it? Really? She was amazed, kaya dinala ko siya sa labas at nagpunta kami sa likod na bahagi ng mansion. There is a large pool and a small pool, para sa mga bata. May shed naman sa taas para hindi masyadong mabilad ang gagamit nito. May mga mesa at upuan sa gilid, and a sun lounger too. I also placed 2 small cottage, na pwedeng gawin tambayan ng mga bisita just in case maisipan naming mag-pool party. We can have our barbecue party here. What do you think? Tanong ko sa kanya, sabay turo ko sa side kung saan may mahabang grill. It's beautiful Nathan. I love it, she said. Inabot ni Rian ang lobby ko and kissed me. Ang sarap lang sa pakiramdam, na nakikita ko that she appreciates everything that I do for them. Mommy, Daddy. Tawag naman ng kambal sa amin. Wow! A pool. Masayang tili ni Megan. Daddy can we swim now? Excited na tanong ni Mitchell. Sure. Sagot ko sa kako, inutusan ko ang mga yaya nila na bihisan sila. Masaya silang tumakbo sa loob ng bahay. I can't wait for my new babies. Balang araw mapupuno ang bahay na ito ng masasayang tawanan ng mga bata. Masaya namin pinanood ang mga bata sa pool. Safe naman sa kiddie pool, kaya hindi na sila kailangan samahan doon. Naupo kami ni Rian sa cottage, habang masayang pinapanood ang mga bata. Dito ko na rin pinadala ang tanghalian namin, kaya pagkatapos magbanlo ng mga bata, ay sabay-sabay na kaming kumain. By the way, Nathan, check up ko bukas. Sasama ka ba? Tanong sa akin ni Rian. Yes of course, baby. I wouldn't miss it. Nakaramdam ako ng excitement. I promised her, na sa bawat check-up niya kasama niya ako. This will be my first time, at hindi ko pwedeng palagpasin yun. What do you think, Megan? Mitchell, bilang ko sa mga anak ko, will it be a twin? Just like you, or 3 babies? Triplets. Nagtinginan ang dalawa sa kasabay na sumigaw. Triplets. Natawa ako kasi yun din ang gusto ko. Pero of course, kung ano ang ibigay sa amin ng Diyos, it will still be a big blessing. Ayos kayo ba ang mangganganak? Nakangusong sabi ni Rian sa amin. Inabot ko ang kamay niya at hinalikan iyon.
I love you. Sabi ko and she just smiled at me. I love you too. We love you too. Singit naman ng kambal, niyakap ko silang tatlo. My life is good. No, it's perfect. Rian POV. Araw ng balik ko ngayon sa Oakjine ko, at masaya ako kasi kasama ko si Nathan. May schedule naman kami kaya hindi na kami naghintay ng matagal. Kamusta naman ang pakiramdam mo, Miss Alonzo? Tanong ni Dra. Suarez sa akin. Hindi pa nga pala napapalitan ang record ko dito, kaya naman kailangan ko itong ayusin kung hindi may magmamaktol na naman, Doc. Actually po Mrs. na po ako. I just got married po. Oh I see. Napatingin ito kay Nathan, saka nagtakip ng bibig. Wow! Kayo yung trending sa social media nung nakaraan lang. Kami nga po yun, Doc. Ako nga po pala si Nathan Escalantes, Ryan's husband. Pakilala naman ni Nathan. A pleasure to meet you, Nathan. Mrs. Escalantes, kailangang ipabago ko na ang mga records mo dito. She said habang nakikipagkamay kay Nathan. Thank you Doc. Sabi ko naman. Kinuhanan ako ng vitals ng nurse ni Dr. Suarez. Tinimbang din ako and kinuhanan ng blood sample. After that ay pinahiga na ako ni Dr. Suarez sa kama. She read the ultrasound machine, at nagsimulang gawin ang proseso. Nathan is just nearby at matamang nakatingin sa monitor. Unang panarinig sa amin ni Doc ang heartbeat ng anak or mga anak namin. Malakas ito. Nakita ko si Nathan wiping his tears. Okay po, ngayon we will see if tama ang hinala ko. Sabi ni Dr. Suarez. Pinaikot niya sa tiyan ko ang instrumento niya. Oh! Sabi nito habang tumitig ng matagal sa monitor. Ano po yun? May problema po ba? Nag-aalala naman ang tinig ko. No, everything is fine. Nakikita niyo ba ito? May itinuro si Doc sa monitor saka ito nilagyan ng X mark. That is your baby. Sabi nito habang si Nathan ay lumapit pa para matingnan mabuti ang screen. And another one. Sabi niya sa kaminarkahan uli ang isang side ng monitor. Oh my God! Sabi ni Nathan. He was starting to cry nang magsalita uli si Doc, and another one. Congratulations Mr. and Mrs. Escalantes, confirmed. Triplets po. Hindi ako nakapagsalita. I was stunned with the result. Nahipo ko ang tiyan ko. Kaya ko ba? Tatlo sila sa loob ko. Yung dalawa lang mahirap na. Paano pa kaya yung tatlo? Nathan held my hand. Pakiramdam ko alam niya ang tumatakbo sa isip ko. I'm here baby. We can do this. He kissed me on the forehead. You can change, Mrs. Escalantes. Hihintayin ko po kayo sa labas. Sabi ni Dr. Suarez. Pagkaalis ni Doc, ay agad akong niyakap ni Nathan then he kissed me. Thank you so much baby. Thank you for giving me such wonderful gift. Madamdaming pahayag niya sa akin. Dalawa naman tayong gumawa nito kaya thank you din, Nathan. Pabiro kong sabi, dahil dinaig niya pa ako sa pagiging emosyonal. But of course, naiintindihan ko yun. This is a new experience for him, at masaya ko siyang sasamahan, hanggang sa maipanganak ko ang mga bagong anghel namin. Isinuot ko uli ang mga damit ko, while Nathan was helping me. Magkahawak kamay kaming lumabas sa room, at bumalik sa upuan. Be back next month for your check-up. Here are your vitamins for the whole month. Iwas sa stress okay. Paalala ni Doc sa akin. Kailan po pwedeng malaman ang gender ng baby? Tanong ni Nathan na halatang excited. Well 18 weeks is the most suitable time, Mr. Escalantes. Sa ngayon hindi pa natin makikita yan, since 8 weeks pa lang ang tiyan ni Rian. Paliwanag niya kay Nathan. Kailangan niyong mag-ingat okay. Mahirap ang multiple pregnancy, but I can say that Rian is healthy. Mas lalo lang dapat maging malakas, at malusog para sa mga baby. Huwag munang gumawa ng mabigat na trabaho, contact is okay pero huwag masyadong hard, Nathan. I'll make sure of that, Doc. Nathan smirked, habang ako ay nanggamates na ata ang mukha sa pamumula. Okay so I'll see you next month. Kung may problema tawag lang kayo. Nakangiting sabi ni Doc. She is really very accommodating to her patients. Thank you po Doc. I said at saka kami sabay na lumabas ng klinik.
Todo alalay si Nathan, habang naglalakad kami. I can feel na iniingatan ako ni Nathan. You want merienda? Tanong sa akin ni Nathan. Naalala ko yung French fries kaya naman sinabi kong oo. Pumunta kami sa fast food chain na gusto ko sa loob ng isang mall. He ordered what I want and as expected, nakangiwi si Nathan habang pinapanood akong kumain ng fries na sinawsaw ko sa pinaghalong gravy at ketchup. Baby, hindi ba sasakit ang tiyan mo dyan? Tanong nito sa akin, pero umiling lang ako. Ang sarap kaya, gusto mo? Sabi ko sa kanya, pero agad siyang tumanggi. Busog pa ako. Arte, sabi ko saka ko siya inikutan ng mata. He just laughed, at hinayaan akong ubusin ang kinakain ko, dahil hindi naman nga siya umorder ng sa kanya. Even before, Nathan dislikes fast foods, dahil hindi daw healthy ang mga pagkain dito. Siguro nga pinagbigyan lang ako, since alam niya na nag-crave ako. Nang maubos ko ang kinakain ko, ay umalis na kami para mamili sa mall. 2 buwan pa lang ang tiyan ko, pero halata na ang baby bump ko. Palibas sa 3 pala silang nasa loob ko. We have to buy maternity dresses for you, baby, okay? Sabi ko na lang. Hindi na ako kumontra, dahil busog ako at isa pa kailangan naman talaga yun. Magaganda ang mga napili kong damit. May panlakad at pangbahay din. We also went to buy new shoes. Bawal na daw kasi akong magsuot ng heels. Ano nga pala ang bibilhin natin for the kids? Tanong ni Nathan sa akin, pagkatapos iabot sa mga bodyguards na kasama namin ang mga pinamili niya. I plan to bake later, Nathan. Wag na, sabi ko dito. Maybe a new doll perhaps, for Megan. And a new book for Mitchell, pilit niya pero pinigil ko na ito. You are spoiling them, Nathan. Madami pa silang laruan, and Mitchell has still a lot of books, na hindi pa naman niya nababasa, sermon ko dito. I know marami siyang pera, pero gusto ko din matutunan ng mga anak ko, na hindi lahat nadadaan sa pera. I want them to know the real value of hard-earned money. At syempre dahil ako ang boss, walang nagawa si Nathan. His phone rang at ang sekretarya niya iyon. Ilang araw na ring hindi nakakapasok si Nathan, dahil naging busy sa paglilipat. May problema ba? Tanong ko nang magsimula na uli kaming maglakad, ihahatid muna kita, then I'll go back to the office. May kailangan lang akong gawin doon, alam ni Bathan sa akin. Okay, sagot ko agad dahil gusto ko naman ng umuwi. Inaantok na naman kasi ako. We drove home at hindi ko na pinababa si Nathan, dahil baka makita pa siya ng mga anak niya, at mag-inarte pa sa kanya. Simula kasi nang makilala nila ang daddy nila, mahilig silang umarte. Dati naman hindi sila ganon. At eto namang si Nathan, bigay na bigay sa mga anak niya. Mommy, where is daddy? Ayan na nagsimula na si Megan. Sabi ni Yaya umiiyak daw ito, dahil hindi niya nakita ang ama pagkagising niya, dahil maaga kaming umalis kanina. Malayo kasi ang clinic ni Dr. Suarez, at para na din hindi kami ma-traffic. Daddy has to go back to the office, Megan, paliwanag ko dito, Daddy has to work. Okay mommy, malungkot naman na sagot nito. Naupo ako sa sofa at tinawagan si Yaya Victoria para kamustahin si Mama Annabel. Miss ko na kasi sila. Naging busy din kami nung nakaraan, dahil sa paglilipat. After few rings ay sumagot naman ito. Hello Yaya, kamusta po? Si Mama, okay naman kami dito anak. Nandito ang mama mo, ibibigay ko sa kanya ang telepono, sagot naman ni Yaya. Iha, masaya naman ang boses ni Mama. Mama, kamusta po? Tanong ko dito, okay naman ako Iha. Sa isang araw na po ang housewarming Mama. Excited kong sabi dito. Oo Iha, natanggap na namin ang invitation. Wala po ba si Tanya dyan? Tanong ko kay Mama. Nag-grocery lang Iha. Kayo, kamusta kayo dyan? Tanong niya. Okay naman po kami dito. Nakapag-adjust naman na ang mga bata, kwento ko, kinamusta din ni Mama ang pagbubuntis ko. At sinabi ko naman na nasa maayos ako. Sinadya ko munang hindi ipaalam kay Mama na triplets ang susunod na magiging apo niya. After ng pag-uusap namin ay nagpaalam muna ako sa kambal. Sinabi ko na may idlip muna ako, dahil inaantok talaga ako. Busog pa naman ako, kaya mamaya na lang siguro ako magtatanghalian paggising ko.
Nagbihis muna ako ng damit, bago nahiga pero hindi pa man ako nakakapikit ay nagring ang phone ko. Sinilip ko ito and unregistered ang number. Hello, panipi. Nanatiling tahimik ang kabilang linya. Hello. Tanong ko uli, naalala ko nung nakaraan na may tumawag na din sa akin na ganito. Nakaramdam ako ng inis, dahil ako pa ata ang napagtripan ng kung sino mang tao na ito. Kung wala kang magawa, huwag kang manggulo ng iba. Sigaw ko dito, saka ko binaba ang tawag. Nahiga ako uli at ipinilit ko ang mga mata ko. At dahil sa sobrang antok ko nga, nakatulog ako. Dumating ang araw ng housewarming party namin ni Nathan. Excited ako lalo na ang kambal, dahil makikita nila uli ang mga ninang at ang mamita nila, pati na din si Yaya Victoria. Alas 5 ang blessing, dahil mas pinili ni Nathan na dinner ang gawing ang party. Dumating na ang catering services, at nag-aayos na sila sa garden. We will also announce to everyone ang masayang balita, tungkol sa pregnancy ko. Nagbihis na kami ni Nathan, pati na ang mga bata, dahil mamaya lang tiyak magsisimula nang dumating ang mga bisita. Ang pari naman ay on the way na. Naunang dumating ang mag-asawang Aljan at Thea, kasama ang 2 years old baby girl nila na si Hyacinth. Ang ganda ng mansion mo ha. Puri ni Thea pagtapos naming batiin ang isa't isa. Hindi ko nga din akalain na ganito kalaki ang pinagawa ni Nathan. Actually, kung ako lang, ayaw ko ng ganitong kalaki, kwento ko dito. Hay nako, we have the same sentiments. Mukhang kailangan kong magbuntis taon-taon, para lang magkaroon ng tao sa mansion. Natatawang sabi ni Thea. Girls, sorry I'm late, masayang sabi ni Valin. Why do you have to walk that fast, Valin Medina? Galit naman si Kenneth, at nakasunod agad sa asawa. Heto na naman ang asawa kong Owa. Inis naman sabi ni Valin. Babe, in case you forgot, you're very pregnant. Sermon sa kanya ni Kenneth. 6 months na ang tiyan nito, at normal lang naman na iniingatan ito ni Kenneth. Ikaw naman kasi, kulang na lang mag-tumbling ka. Biro ni Sofia nakasunod na din pala ni Valin. Sige na Kenneth, puntahan mo na yung mga kaibigan mo, kami na bahala kay Valin. Bilang pa nito sa nakasimangot na si Kenneth. Naupo kami sa isang table at nagsimula ng magkwentuhan. Kailan ba ang kasal? Tanong ko kay Sofia. 2 months from now, Rian. Masayang sabi nito. Her eyes sparkled, and I can say that she is really in love. Actually, long overdue na yan. Dapat noon pa, komento ni Valin. True. Di sana may anak na din kayo ni Franco. Thea said too. That's okay. I mean, kung hindi kami nagkahiwalay, there's no way that I will meet my family, sa father's side. Kwento nito, sabagay, tama ka naman dyan, sabi ni Valin. Hindi ka magiging si Sofia Angeles Conti, ang heredera ng Dolcezza Fashion. Itatanong ko nga kay Nathan ang tungkol dito, dahil hindi ko talaga alam ang kwento nila. Excuse me girls, puntahan ko lang sila mama. Alam ko, nang makita kong papasok na ang mga pinakahihintay kong bisita. Go ahead, sabi naman ni Valin. Mama, sabi ko dito saka ako dumukwang para may akap siya. Sumunod naman si Nathan at binati din ang mga bisita. Kumusta ka naman, anak? Tanong ni mama matapos kong yakapin ang 3 kaibigan ko, at si Yaya Victoria. Kasama din nila si Zeus, Franz at Tim. Okay po ako mama. In fairness, sabi mo bahay? Mansion pala ito. Manghang sabi ni Tanya, habang nililibot ang paningin sa bahay. Ang ganda. Maarte namang sabi ni Franz. Hoy, wag ka nga Paolata. Saway naman ni Nadia kay Franz na ko-carry lang sister. Plano ko na talaga mag-out kay Pedir. Deadman akong di ako matanggap. Sabi nito, kaya nagtawanan kami lahat. Nasaan ang kambal? Tanong ni Hazel. Nandyan lang yan. Sabi ko naman sa kanila. Si Zeus at Nathan naman ay nag-uusap sa isang tabi. After some time ay dumating na ang pari. Nagsimula na ang house blessing. Nakasunod kami ni Nathan at ang kambal, habang binabasbasan ang lahat ng parte ng mansion. Nakasunod din ang ilan sa mga kaibigan namin. Pagkatapos ng blessing ay nagpaagaw ng barya si Nathan. Nakialam pa nga ang kambal, at ginaya ang ginagawa ni Nathan. Masaya ang lahat na nandito. Kaka-rating lang naman ni Daddy at Andrea, dahil may appointments pa sila,
Pero masaya naman ako at nakahabol sila. Even Jade and her cute baby is here.